Okay, morning ulit. So, ito po ang ating continuation for inheritance in Java. So, yun po, nung last video ko, so inheritance po tayong introduction. So, ngayon po medyo mag-deeper tayo sa constructors, sa method overloading, and method overriding using inheritance po. No? Okay, so paano po ba yung sinasabi ko po sa constructors? Po, first, gawa muna tayo ng, mag-establish muna tayo ng inheritance using the person as the base. Po, meron tayong class teacher, extends person, class student, then meron tayong first year na children po ni student natin. So, ulitin natin yan. Create muna tayo ng base natin. Class person. So, papansin nyo, sa inheritance, yung parents usually ay general term. Person, hindi siya nag-refer to certain individual. Basta, yun. Kasi po sigurado ang person may name. Tsaka age po. So, declare natin sila as private para po ma-apply din natin sa encapsulation. Private string name. Tapos private int age. Okay. Then kung private yan, dapat meron tayong setter, void set name at set age, or pwede naman natin pag-isahin lang set info para same na po sila. Okay, parameters, string name and int age. So this that name is equal to name. Is equal to age. Okay. So gawa din tayo ng getter natin. So pwede tayong magbigay ng string. Ayan, string get info. Medyo unusual po itong getter na to, no? Kasi getter po ito, pero dalawang magkaibang data types yung kukunin. So itatransform lang natin into a statement since yung ating yung program ay para lang sa display na. Hindi naman po gagamitin sa age for other purposes. Okay, return name, first natin sa name, and age, and line time age plus age. Okay, yan. So pag tawag natin si get info, re-retrieve na po itong string na to. Okay, yan. So may person na tayo, gawa tayo ng child class niya. Una po ay si teacher. Make sure po na ang class ay magkakabukod po ng curly brace, and then malalaki po yung first letter. Extends person. Since po si teacher ay isang person din, so extend siya. Ang unique lang kay teacher ay employee number. Okay, so gawin din natin siyang private. Ayan. So set num, or set num na lang siguro. So this that emp num is equal to emp. Okay, and then get get num return num. Okay, so meron na tayong teacher na extend kay person. Next naman po, other class po na naka-extend kay person. So siya po ay si student. Student extends person. Sabihin, student ay isa ring person na merong name tsaka age. Ano lang po unique sa kanya? Private int student number, stud num.
Okay, so meron tayong void. Set num na lang din. Meron nating paliwanag, but same. Kung gagana ba yan, same. Yan, meron nating paliwanag yan. Set number, int studnum. Then this dot student num is equal to yan. So si set num ng student ay para sa student number. Okay, and then int get num tayo. Return student num. Ayan. Ito. Okay, and then si student pa ay meron children na tinatawag na first year. Under po siya ng student. Class first year. Extends student. Dahil ang first year ay isang student, so sabihin meron siyang name, meron siyang age, at meron siyang student number. So declare tayo ng private int year level. Ganyan na lang. Okay, and then void set level level year level. Oh, sorry, malaki yung y. Wait lang, dapat yan. Year level is equal to level. Okay, and then gawa natin ito ng magandang getter na display o string. Display info. Kaya pwedeng hindi naman string na, pwede natin gawing void na lang para isang system.out na lang. Is out. Tawagin natin dito si get info. Get info. Tapos plus natin new line, student number, stud number. Tapos plus natin dito si get num. So parent na yan, syempre. Get num plus year level ay lagyan natin ng new line. Ano po ay malito sa mga new line. Ibig sabihin ng new line ay magkikreate ng line pababa. Tipid lang po sa code. Year level plus year level. Okay. So po yan po ang powers ni first year. So tawagin natin si first year muna. First year f is equal to new first year. Yan. Okay. Then f dot set info set info, kaya ito pangalan ko and age ko, f dot set set student number 018 200 630 and f dot set level ay 4 and then f dot display na tayo. Ayan. So, di ba? Ano lang po nakalagay sa first year level lang, pero na-manage natin na mag-set ng name, age, student number, and the year level. So, 3 levels of inheritance po yan. Si children na to, si first year, at ang parent na si student. Si student naman po ay parent niya ay si person. And multiple levels po.
Try natin kung gagana. Ayun, kita nyo naman po. Yan. So, ganyan po ang kagandahan sa paggamit ng inheritance. So, pwede ka pang gumawa ng iba under student, ng ibang category na merong same na student number. Po, second year, third year, fourth year. Sa person naman po, pwede ka pang mag-derive ng ibang class. Like, hindi lang po siya limit sa teacher sa student. Meron din pong dean, meron din pong utility. Yun, diba? Na same po na merong string name at int age. So, yun po yung kagandahan ng inheritance. Yun po yung sinasabi natin about sa constructors. What if may constructor po yung mga class? Ito pong si person. Bigyan po natin siya ng constructor. Ang constructor ay denoted as pangalan po ng class natin followed by open and close parentheses. Ayan. Ito po ay lalagyan ng parameter pero sa ngayon hindi po natin lalagyan. Then, gawa po tayo ng print line na from person. Ayan. Okay, so paano po kung may constructor po yung isa? Okay, so alam naman po natin si first year naka-extend kay student at si student naka-extend kay person. So therefore, si first year naka-extend po kay person. Ayan, makita nyo po, lumalabas po yung from person. Lagyan din po natin ng constructor, si student. Then, out tayo from student. Then, dun din po sa first year. Out tayo from first year. Okay lang po. Yan, from first year. Run ulit natin. From person, from student, from first year. Yan po, no? So, pag naka-extend pala tayo or naka-inherit tayo sa ibang class, hindi lang po natin nakukuha yung mga variables and methods. Nangyayari po, automatic na nararun din po natin yung mga constructors. Pero hindi po sabihin no, na may inherit mo yung constructor. Kusa lang po siyang nagra-run. Okay? Hindi mo na mapipigilan yun. So, paano mo matitigil na wag siyang maglagay ng from person, tatanggalin mo po yung constructor. Po, isa po yun sa mga conditions ng inheritance. So, kung wala naman siyang constructor dito, halimbawa si teacher, ay si student, ito po. Yan. Kung wala naman pong constructor si student, nagde-declare po si Java ng automatic na no argument constructor. Nagde-declare lang po siya ng isang automatic na no argument constructor para tawagin po niyo na sa taas. No po? Yan, makita niyo si person meron, si first year meron, si student wala. Okay? Pero gagana pa rin po. From person, from first year naman. Po. Yan, basta pag wala pong constructor na pin-provide si class, magde-declare ng automatic no argument constructor. Ano po yung no argument constructor? Ganyan. Wala pong laman yung parameter list. Okay? Balik natin si constructor. So, yun lang naman. Hindi naman po masyadong seryoso. Kung constructor lang naman po yung usapan. So, nagagamit po yan para mag-declare po ng mga default values. Halimbawa na lang ay name is equal to invalid name. No name. So, nakapag-set na agad tayo ng values. Kung hindi po magbibigay yung si first year, kung hindi po siya magbibigay ng values po sa atin. Okay? Mga ganong scenarios. Okay, so go tayo dun sa ating lesson. Sabi po dito, the first statement of every constructor is either a call to another constructor within the class using this, or call to a constructor in the direct parent class using super. Po, ayan, sinasabi ko po kanina. So, nagde-declare siya ng automatic super para po mag-refer dun sa kanyang parent. So, ganito po yun.
So, si person, ayan. Kung wala pong, kung may ganito po, kung may constructor naman po, ayan, kung may constructor naman sa student, papunta kay person, naka-extend po siya kay person, eh. So, dapat po, maunang tawagin si person bago si student. Wala pong super. Kailangan po kasi may super, eh. Ganyan. Kailangan po yan. Kung wala naman, okay lang. Magagawa din po si Java ng automatic na invisible na super para tawagin po yung parent muna bago po si student. Yun. So, ganun. Binibigyan ka ng mga automatics. Diba? In-instant ka na. Okay. So, po, pero kung may super ka na, okay lang. Hayaan mo siya. Mas maganda po meron. Diba? Lagyan din po natin ng super C first year. Ayan. Sige sabihin, pag super, tinatawag mo muna yung parent sa taas mo bago ka po mag-execute. Okay? So, kung si first year natawag dito sa main class, si first year bago po mag-execute ng kahit ano, tatawagin niya po muna yung parent niya, si student. At si student, bago po mag-execute ng kahit ano, sa baba na to, tatawagin niya po muna yung parent niya sa taas, which is si person. Na wala na pong tatawagin pa. Okay, so si person mag-execute first, then pababa kay student, then tsaka pa lang kay first year. So yun po yung reason bakit from person, from student, from first year, tsaka pa lang po nag-execute lahat po yan. Okay? So sabi dito, ang dami. Ayan, lagay ko lang po sa comments tong handouts natin. So, sabi dyan, okay po, the super command may only be used as the first statement of the constructor. Ito. So, ito pong si super natin, pwede lang po siya as first. Siya po dapat yung unang ma-execute. Okay, baba po natin yung dito. Yan, next po natin. Try natin i-run. Ayun po, nagsimula lang po siya mag-error. Hindi lang po instant, pero ayan, kita niyo po, ayun, diba? So yung super po dapat ang una sa constructor po natin. At si super po ay available lang po sa isang constructor, sa isang method. Hindi po siya naitatawag sa labas. Pwede po siya sa mga void, pwede po. Ayan, pwede po yan. So dapat siya yung una. Siya po dapat lagi ang una. Pero commonly nyo po siya makikita sa constructor po natin. Okay? Next is a super call is not declared in the constructor. Java will insert a no argument super as the first statement of the constructor. Tulad po sinabi ko kanina. Automatic na po siyang naglalagay kung hindi ka po nakapaglagay. Next, if the parent does not have a no argument constructor and the child does not define any constructors, the compiler will throw an error. This is because the child class has an invisible no argument super that tries to call the constructor of the parent class. Sabi po, kung si parent wala daw no argument constructor and the child does not define any constructors, like po ganito. So, person, may constructor. Then si teacher, disregard na nga muna natin. Comment out ko lang. Then si student, meron din pong constructor. Paano po pag walang constructor si student, pero meron po si person, at meron din po si first year. So, okay pa po, wala pong problem. Si first year po, burahin din natin ang constructor. Ayan. So, ibig sabihin, wala nang constructor si first year, wala na pong constructor si student, pero may constructor si person. So, wala pong nangyari. Hindi naman po error. Okay lang. Kasi po, lahat naman po sila ay mga no argument constructor. Pero paano po kung, ito na po yung case, kung si person po ay nanghihingi na po ng data. Po. So, sa encapsulation ba, kailan nilalagyan ng value si constructor pag ginagawa po nating immutable class? So, i-transform po natin si setInfo into a
immutable class. Cut ko to. Na may hilo lang po ng konti, pero okay na. Ayan, so meron tayong private string name and then private int age. Ayan, tapos so this dot name is equal to name, this dot age is equal to age. Wait lang, ayun, na-double lang yung parenthesis. Okay, so ito na po, naka-constructor na tayo. Immutable class na po tayo. Tawag po dito ay immutable class. Ayan, ibig sabihin yung setter po ay nasa constructor natin. So, si constructor ay nanghihingi na po ng string name at int age. Ayan po, tapos yung child class niya na si student, hindi naman po nag-provide ng value para dun sa parameter. Diba? Paano po magkakalaman yan kung hindi ka po maglalagay? Okay? Super. So, ano po ang ipoprovide po natin dyan? Okay? So, hindi naman pwedeng predefined kasi masisira po yung declaration mo dito sa set info. So, dapat manggaling kay first year yung value dito. So, si student po dito ay maghihingi din ng string name at int age. So, super name age. Ayan. So, okay na po. So, wala nang problem dito. Wala nang problem dito. Dito na po kay first year na punta yung error. So, sa first year po, manghihingi din ng ay, okay na po yan. Ayan. Pwede natin gamitin dun sa info. Ay, hindi pala. Ibigay na natin yung super dito. Then, po-provide po natin yung name tsaka age. String name. Oh, haba. Int age. Okay, then super name age. So, ito na po nagiging complicated po yung mga bagay-bagay pagka yung parent natin nagkaroon po ng constructor. So, dapat mag-provide po kayong lahat. No? Super name age. So, ngayon, ang problem na ay nandito na kay first year. So, hindi na po natin magagamit itong si set info since wala na po yung set info na yan. Kasi ginawa na natin siyang isang immutable class. Dito na po tayo maglalagay sa constructor. Ayan. So, simulate po natin muna, no? So, first year f is equal to new first year. So, ito pong value na to ay mapupunta po dito sa string name at int age. Clint 25. Then, tatawagin po si super. Nadala po si name tsaka age. So, akit po siya dito. Sino po yung super? Yung immediate po niyang parent. O, si person. Ay, si student po. Sorry. Student. Okay, so sa student, kukunin po yung ibibigay ni first year using super command. So, ito na po ay Clint 25. Then, tatawagin po ulit niya yung parent niya, which is super name age. So, pupunta na po dito. Clint, then 25. Tsaka pa lang po pupunta yung name and age sa respective niyang lugar. Okay, ganoon po ang case pagka meron pong parameter na ilalagay doon sa constructor po ng parent class natin. Kailangan po mag-supply po yung mga child classes. Run po natin from student, from first year. Yan, Clint 25, student number, year level. Okay? Yan, so ganun po ang consequence. Ano? Yan, kaya hanggat maaari, so hindi ko sinabing hindi nyo gagawin. Gagawin nyo po yan. Pero, ayan, yan lang po ang magiging consequence pagka nasimulan po na magkaroon po ng parameter. Okay. Since po hindi natin ay inherit yung parameter, kaya po, hindi po natin ay inherit yung constructor, kusa po siyang gumagana. Kaya kailangan nating bigyan. Okay. Kasi hindi natin ay inherit po yan.
So, okay na dito. If the parent class does not have no argument constructor, ibig sabihin, ng does not have a no argument constructor, may argument, may parameter. Okay? And the child class does not define any constructors. Wala siyang, or may constructor siya pero walang argument. No po? Or hindi talaga siya nag-declare ng constructor. Yun, mag-error po yun. Okay? So, next. If the parent class does not have a no argument constructor, the compiler requires an explicit call to a parent in each child construct. Ayan, tulad din po nung ginawa ko kanina. Ayan, makikita niyo rin po dito sa example. Sa public person may constructor. So may super, provide po yung value. Ayan, yung children po niya. Ayan. So, yun po yung case sa ating constructors with Java inheritance. Ayan. Rules in defining constructors.